namin ako. Alam ko masakit mawalan ng tatay. Pero aminin ko man o hindi, gusto kong isuka lahat ng mga krimen na ginawa nila. Dito lang ako para sa'yo. Dad, seryoso ako sa sinabi ko. Isama niyo ako sa lahat ng plano niyo. Napatunayan ko naman na ang sarili ko. Kaya alam niyo na kung anong kaya kong gawin para sa'yo. I'll think about it. Pinakilos ko na yung mga tao sa media para siraan ang imahe na mag-amang Aguirre na yan. Napatay sa isang shootout ang prominenteng negosyante ng Rosario na si Mario Aguirre. Babawiin ko lahat ng ginawa niya sa akin. Pagbabayaran niya lahat. Salamat at gising ka na. Si Miguel, ang tatay niya. Wala na ang tatay ni Miguel. Si Miguel nagtago na rin. Dinadala tayo ng Kambalain. Naman, konti na lang. Mabubuo na yung pamilya natin. Okay ka lang? Tol, Umupo ka muna. nais sa bito ka. Alam mo na ako anong gagawin mo kay Miguel. Pagkatapos ni Miguel, isunod mo na si Mario. Anong problema? May masakit ba? Nabista namin sila Miguel at ang tatay niya. Inutusan ako ng tatay mong parilin siya. Pero, kahit gaano siya kasama, hindi ko magawang patayin siya. At alam niya ng tatay mo. You did the right thing. Yung puso mo ang pinagkaiba niyo ni Miguel. Mercy, nag-aalala ako para sa atin. Alanganin ang sitwasyon natin habang nasa mundo tayo ni Judge Balmores. Sigurado si Fatima. Kung pipilitin man ni Dad na bahira ng dugo ang mga kamay, sigurado kung gagawin mo pa rin ang tama. Pero tama ka. Napakadumi ng mundong ginagalawan ni Dad at hindi ako papayag na si Fatima lumaki sa mundo mo. Gagawin ko ang lahat para protektahan kayo ni Fatima. Babawiin ko sa lahat all costs. No one refuses the judge. Ewan ko na. Batas ang gagamitin ko para durugin siya. Mabagsakan kanila, kapahirapan ng mga makapangyarihan. Lalo pag nasa baba kanila, para kalang lang na madali na tapakan. Nilahin kanila hanggang mawala ng pag-asa at makakapitan. Ganda na ba ang kapalaran ng bawat isa? Sa uli, kung mangarap hindi para sa sarili, hindi para sa iba. Kahit mahirapan na doon sa lipunan, puro sabihin, pinipilit ko pa rin naabuti. Alam ko na maraming pagsuko ang nadaan, kahit nakapatayan man sa atin ang kapal. Kaya di ka makabayaan, ipaglalaban, hahawakan ang kapal. Ako'y manginilihan para sa lahat, kahit kaya ko na ang hustisya ay makita. Ako'y susuko lahat, kahit na ako'y susuko patuloy ng napili, ipaglaban kita hanggang sa muli. Wow! You like it? Oh, looks yummy, huh? Yes, Mom. Hi, Mommy! Eat whatever you want. Let's see. Take your seat. I'm okay, Dad.
pasensya na kayo at hindi na namin kayo nahintay. Hindi ko naman kasi alam kung saan kayo nagpupunta eh. Pakiramdam ko nga, wala ka nang pakialam sa akin, pati dito sa anak mo. Mabuti na lang, nandito na si Elizabeth. No worries, Dad. Nandito lang ako as Fatima's butihing one and only tita. Kasi for me, Dad, no offense, ate ha, good mothers don't leave their kids alone. Fatima, go to your room, please. Makain pa, patapusin niyo muna. Are you sure you want to go? Rachel, please. Anak, we'll just stop. Mag-uusap lang kami ng lolo mo. Bye, Lala. Bye, Tita. Bye! Good night, Apo. Sweet dreams. I love you. Love you too, Lala. Grabe ka naman, ate. Huwag mo naman idama yung pamangkin ko. She's just a child. Huwag mo akong maate-ate. Hindi tayo magkapatid. Show some respect, Mercy. Anak ko rin si Elizabeth. How do you even know? Eh kung nagsisinungaling siya, Dad, did you even check? Of course I did. Maupo ka dyan. Explain ako sa'yo. I'm okay right here. Tol, ang awkward. Dapat di ako yung gumagawa nito eh. Pero dapat kasi yung chicks na nurse dun sa ospital yung gumagawa nito eh. Ba't ka ba kasi umalis ka agad? Eh, ano kasi okay, Mercy. Magdamag niya akong nahalagaan. Sa akin di ka nahiyan? Arte mo. Ah! Talaga? Tol! Oh, kala ko matibay ka. Sakit. Kala ko matibay ka. Ginagawa mo? Hindi ko talaga alam. O sige, ikaw na gumawa. Total, dumating na yung patron ng mga martir. Di ba? Sabi ko sa'yo, sa akin ka na lang eh. Okay. Nakilala ko yung nanay ni Elizabeth. Kung panahon na hindi na kami nagsasama ng masaya ng mami mo, Mercy. Hindi na kami nagkakasundo. We see things differently. And so I decided na maghanap ng isang babae na kung saan susuportahan niya yung mga plano ko sa buhay. Kilala ko nga yung nanay ni Elizabeth. But I made sure na yung existence ni Elizabeth ay hindi makaka-apekto sa pamilya natin. I secured them financially. And I made sure as well na hindi ninyo siya makikilala. Hanggang sa nangyari na to, na wala na yung nanay ni Elizabeth. So, this time she needs me. She needs a family. Kaya kayong dalawa, you better settle your differences because I'm going to need you both. What? For what? Hindi ba nga wala na yung mga agire? And so, mas malaki na ngayon yung magiging partisipasyon ninyo sa pagpapalawak ng kapangyarihan ng pamilya Balmores sa Rosario. Kapangyarihan? Mm-hmm. Yan lang talagang silbi ko sa'yo, Dad, no? It's all about power. Well, kung ayaw ni Ate Mercy, I am more than willing to do my part. Well, good luck to you. Enough. Basta everything's settled. Basta Mercy,
Itong darating na eleksyon, tutuloy natin yung plano natin na maluklok ka bilang gobernador ng Rosario. At tutulungan ka ni Elizabeth para siguradong panalo mo. Gusto ka? Huwag mo kami intindihin. Unahin mo muna yung sarili mo. Tingin. Buti hindi ka napuruhan ni Miguel. Wala na ang mga agire, Jane. Si Judge Balmores na lang hadlang sa mga plano natin. Kaya kailangan natin sabihin si Atoy na itutuloy natin yung laban kay Balmores. Kailangan lang natin masiguro na hindi sila matutuntun. Makakamit rin natin ang hustisya, Jane. Gagawin ko yung lahat. Siguraduhin ko hindi mabubuhay si Balmores. Ano ba akong papagawa sa'yo? Alam mo naman ang kalakaran dito sa trabaho natin, di ba? Bawat minuto, nababago ang plano. Hayop ka. Kahit kailan hindi ka namin tinraidor ni Atoy. Unang punta ako. Apan? Sasalat natin. O, kumain ka na bago lumamig yung niluto ko. May iba ka pa bang gustong kainin? Susubukan natin ulit. Huwag ka mag-alala. Bibihayaan ulit tayo ng Diyos ng isa pang anak. Patawarin mo ako kasalanan ko. Pero babawi ako sa'yo, pangako yan. Tumawag si Atty. Abra. Anong sabi? Hindi ko sinagot. Dahil alam kong walang patutunguhan ng pagtulong mo kay Atty. Abra. Kundi ka pahamakan. Si Nina, siya ang karelasyon ko. Hawak siya nila Atty. Aguirre. Sana matulungan mo akong mailigtas siya. Gamitin mo yung pera na yan para gumawa ng magandang buhay kasama si Nina. Tatalikuran ko ang dati kong buhay. Pero tutuparin ko ang pangako ko sa'yo. Pag kailangan mo na ulit ako,
babalik ako para papagsakit si Balmores. Pero malaki pa rin ang utang na loob natin sa kanya. At gusto ko rin bumawi sa lahat ng mga kasalanan natin sa kanya ng nanay niya. Naiintindihan ko. Pero natatakot ako, Atoy. Pinag-uusapan na natin na gagawa tayo ng sariling buhay, ng panibagong buhay. Pero hindi natin magagawa yun hanggat nandyan tayo sa mundo ni Atty. Abra at Judge Balmores. Atoy, marami na tayong nasakripisyo. Walang pa ba? Pero kailangan ko pa rin tulungan si Atty. Abra. Maiintindihan niya tayo, Atoy. Isipin mo naman yung buhay natin. Isipin mo yung pangarap natin bumuo ng sarili nating pamilya. Atoy, parang awa mo na. Isa tayo dito. Atoy. Pinatawag ko kayong lahat para mapag-usapan natin yung tuluyang pagwasak kay Atty. Miguel Aguirre. Alam ko at nararamdaman ko na mayroon pa rin mga natitirang masasamang damo sa loob ng Rosario at sa loob ng ating organisasyon. Kaya nga nandito si Mercy. Kinakailangan tagpasin sa lalong madaling panahon bago pa sila dumami. Judge, I can assure you, my loyalty lies with you and our group. Kung meron man natitirang mga kakampi ang mga Aguirre dito, sigurado ako si Dreyfus yun. Natumbok mo, Mano. So tell me, what do we do about it? Pinababantayan ko yung Dreyfus na yan sa mga tao. Alam ko kung nasan siya bawat minuto. Judge, ako na po magtutumba. Hindi ikaw. Hindi ikaw ang gagawa niyan, Brandon. Si Atty. Abra ang gusto kong magtumba kay Dreyfus. With you by my side, hahawakan natin ang Rosario. Mercy, hindi ba na alam yung gagawin ko? Pareho tayong trap sa sitwasyon na si Dad ang nagmanipula. Kailangan ko nang gamitin ang huling baraha ko laban kay Judge. Si Atoy. Hindi ko makontak si Atoy. Nasa mga kutob ko.